Kabayan, magkano ba yung rent dyan sa bahay sa Greenland? So nandito po ako ngayon sa apartment na ginagawa namin dito. Yung presyo sasabihin ko kung magkano ba dito yung binabayarang rent sa Greenland. Ito po yung mga damo nagsibagsakan at may mga nagja-jogging dito. Parang marathon ito mga kabayan. No? Ayun mga kabayan. Ngayon nandito tayo sa isang lugar mga kabayan. No? Ipapasyal ko kayo dito. Medyo maganda yung panahon ngayon kasi hindi malakas yung hangin pero medyo malamig na. At kahapon mga kabayan, no, gagawa sana ako ng content. Sinubukan ko dito. Kaso malakas yung hangin kaya bumalik ako. Yan, may nagja-jogging sa likod natin. Bumalik ako sa bahay mga kabayan, hindi ko kinaya. Tumutuloy yung sipon ko at masakit yung kamay ko. Dahil hindi ako nakasuot din ng proper. Kasi akala ko mga kabayan, hindi na sobrang lamig. Nag-minus degree na pala dito yung temperature. At kung napapansin nyo sa likod natin, yung mga dahon, natuyo na siya. Ayan po, dahil nga epekto na ng sobrang lamig dito. Kaya dito sa Greenland, wala talaga dito mabubuhay natural mga kabayan ng mga puno dahil sa malamig dito sa buong taon. At samahan nyo ako mga kabayan habang tayo ay naglalakad-lakad. Kaya na uminagtitya. Enjoy ko muna itong kuha na to kasi wala pang snow. Pag may snow mga kabayan, medyo madulas na. Mahirap na lakad-lakad dito. May mga iceberg doon sa unahan, puntahan natin. At maganda yung panahon natin ngayon mga kabayan. Ayan. May nagja-jogging dito mga kabayan. Parang marathon ito. Ayan. Hanggang dun sa unahan. No? Ayan. May konti sila dito. Kababayan Pilipino. Ayan. No? Nagmamarathon sila mga kabayan. No? Malamig dito ngayon. Ito po yung mga damo nagsibagsakan na dahil nga ay wala na talaga siyang lakas mga kabayan. Ganito pala mga kabayan yung isang halaman pag nasobrahan ng lamig at walang init, bumabagsak. Parang tao lang din. Yan po, may mga nagja-jogging dito. Parang marathon ito mga kabayan. No? May mga number sila. Puntahan natin sa una, no? May mga iceberg doon. Ang ganda ng view natin dito. Yan po, napakalinis. Yan, napakarami nila. May mga matatanda, babae, lalaki. At may mga bata din. So dito tayo. Ang ganda ng view dito. Ito mga bayan, ipakita ko sa inyo itong kayak ha. Sa malapitan. Napakaraming kayak dito. Ito po yung ginagamit nila dati pag nag-transport sila mga kabayan. Pupunta doon sila sa kabilang bayan. Ito yung ginagamit nila kapag summer lang. Pag winter, hindi pwede kasi tumitigas yung mga yelo. Ang ginagamit nila yung mga snowmobile. Tapos yung mga aso, dog sleds. Pero ito mga kabayan, ito na po ay, kuha na po ito. Bali, modern na ito kasi fiber na ito mga kabayan. Ayan po, hindi na ito basta-basta masira. Hindi gaya nung kahoy. Ito po, yan, fiber na po ito. Yan. So napakarami. Niririntahan po ito ng mga tourist dito pagka summertime. Tingnan niyo po yung paligid natin. Napakaraming iceberg. Ayan. So mga kabayan, bihira na talaga ako dito makapaggawa ng video content sa my YouTube dahil nga sa schedule natin sa trabaho. At nung nadagdagan pa mga kabayan ang Facebook ko, yung Facebook ko pala ngayon mga kabayan, Facebook page ko yan ay na po 2 million followers na po tayo. Maraming salamat po sa mga followers ko dito sa YouTube natin at sa Facebook na solid supporters or mga nakafollow sa atin. Maraming salamat po sa inyong suporta, no? Kung hindi dahil sa inyo mga kabayan, hindi natin marating yung ganyang kadaming followers. So ako mga kabayan, hindi ako nag-expect na yung followers ko aabot talaga sa ganito. Kasi nga dati mga kabayan, 100,000 mga kabayan, parang ang saya-saya ko na dati kapag may followers ako na maabot ko yung 100,000 sa Facebook. Kasi hindi po madali mga kabayan magkaroon ng followers na marami sa Facebook, lalo na pag hindi ka kilala. Ako nag-umpisa lang talaga ako sa scratch mga kabayan. Sa Saudi Arabia pa lang ako, talagang hindi ko yan malilimutan kasi mayroon kasi akong kaibigan na nagbablog siya. Ito ay talagang tinatanaw ko talaga ng utang na loob sa kanya dahil siya ang nagsabi sa akin na mag-vlog daw ako. Mag-vlog ka, subukan mo din, sabi ko. Ako kasi mahiya talaga ako. Ako mahiyain talaga ako sa sarili ko. Parang ayaw kong magsalita kasi
iniisip ko yung ibang tao, kung ano yung sasabihin nila. Tapos iniisip ko kung gwapo ba ako sa camera, kung maganda ba yung pananalita ko, yung pagsasalita ko, baka may masabi sila. Ganyan yung iniisip ko dati, mga negative ba. Pero nung katagalan mga kabayan, sinubukan ko na lang talaga kasi na-inspired ako sa kasama ko na nakita ko siya ba na nagkaka-income siya, sumasahod siya sa YouTube. YouTube pa yung uso kasi dati sa mga vlogging dati, YouTube. Yung Facebook kasi ay huli na ito ng Facebook na sumikat talaga sa mga content creator kagaya na hindi pa kilala guys sa mga artista. Kasi itong Facebook page dati mga kabayan para lang sa mga artista na madali lang silang i-follow. Kasi yung mga tao dati hindi talaga masyadong gumagamit ng mga Facebook. Kadalasan kasi mga tao dati nakapokus sila sa YouTube, yan nanonood. Tapos sa YouTube kasi dati may kitaan talaga mga kabayan sa YouTube. Malaki talaga yung kitaan sa YouTube. Hanggang ngayon malaki yung kitaan sa YouTube ngayon. Content ko dati mga kabayan, mga tutorial kasi ako nga ay electrician. So dapat kasi pag ikaw ay vlogger or content creator, dapat yung content mo kung ano ba yung ibigay mo sa manonood mo, kung bakit ka nila panoorin, kung nakakatulong ba ito. Ganyan dati kapag content creator ka. Pero ngayon mga kabayan kahit walang silbi yung mga vlog mo, mga content mo, pwede ka nang gumawa ngayon. Sa Facebook ngayon, ang dami mga content creator na wala ka namang mapupulot na aral, pero nag-trending kasi gusto nga panoorin ng mga tao. Pero mas maganda mga kabayan dati kasi nga mag-iisip ka talaga kung bakit magiging content creator ka. Dati kasi ang purpose talaga, ang kuwan talaga dati kung ano ba yung maiambag mo, ano ba yung aabangan ng mga viewers mo sa'yo. Dati ganyan dati pag nag-content creator ka. Ngayon mga kabayan, wala nang pakialam yung kuwan ngayon. Basta sa kanila, magka-views lang sila. Kahit may mga tao na mahagip ng kamera nila, kahit ayaw, yung mga buhay na hindi na dapat sasabihin. Yung mga tao ngayon, post na lang ng post basta mayroong may content. Kaya ngayon napakaraming vlogger ngayon sa atin sa Pilipinas. Wala din tayong magawa kasi nga ang pagiging content creator talaga ngayon ay maganda talaga yung kitaan, lalo na kapag marami kang views, marami kang followers. Ako mga kabayan, sa totoo lang hindi ko talaga pinangarap tong ganito na dumami yung followers. May mga may mga iceberg. Bigla lang talagang lumubo itong followers ko nung kagagaling ko lang ng bakasyon, kasi nagbakasyon ako March. Nung umuwi ako ng March, hindi talaga kumikita itong Facebook page ko. As in, hindi talaga kumikita siya, pero pagdating ng mga ilang araw nadidetect siya. Ang sabi no na ako daw ay nakatira sa ineligible country. Ibig sabihin ineligible country, hindi po eligible ang Greenland para sa Facebook monetization or para kumita. Kaya ang nangyari dun, hindi ako kumikita. Nag-upload pa rin ako ng video, active pa rin ako, pero hindi talaga na nag-i-effort ako sa pag-edit, hindi masyado. Upload na ako ng upload. Hanggang nagbakasyon ako sa Pilipinas, pagbalik ko dito, doon ko napansin na kumita na naman. Pero sa isip ko, siguro mawawala din to kasi madidetect na naman. Pero katagalan makbayan, hindi siya nawala. Nandun pa rin yung kita ko hanggang sa yung followers ko, naramdaman ko medyo dumami siya. Kasi yung followers ko na nasa 200 lang mahigit hanggang umabot ng 300,000. Nagulat ako nung mga 2 araw, umabot ng 500,000 yung followers ko. Sabi ko, mukhang maganda na dito sa Facebook Tapos yung earnings po, tumaas siya ng tumaas. Ang nagtrending sa akin na video mga kabayan, alam nyo ba? Yung alas 11 ng gabi. Tapos may liwanag kasi dito kapag summer. Mga June na siguro to dito. So pag video ko mga kabayan, alas 12, mga ganun, alas 12 nagbibideo din ako, alas 11 pinost ko. Sabi ko ito po yung alas 11:30 ng gabi dito sa Greenland. Napakaliwanag po. Isipin nyo lang pag nandito kayo, paano kayo matutulog. Hindi ko alam mga kabayan, wala pa sigurong oras. Dumami na mga kabayan yung viewers. Tapos maraming nagpapalo sa akin. Siguro naman nga sila sa lugar kung ano ba itong lugar, bakit hindi dumidilim. Yung iba sinasabihan ako na parang fake daw yung video ko, AI daw kasi parang edit. Kasi maganda kasi yung scenery dito mga kabayan sa Greenland. Tingnan nyo naman tunay na ayos yung mga kabayan. Kaya yung mga kabayan, hanggang nagustuhan ng mga tao, ako naman na-inspire ako. So ang ginagawa ko, magawa lang ako ng video,
Tapos nanonood din ako sa mga vlogger na yung mga matataas na yung followers, kung ano yung mga reels nila. Sa Facebook kasi mga kabayan, ang labanan talaga dito reels. Dati kasi nung wala pa talaga sa Facebook, hindi pa ako kumikita sa Facebook, ito talaga yung YouTube na pinupokus ko. Halos nga dito araw-araw ako nag-upload, gumagawa ako ng video para maipakita lang dito sa inyo. Alam ko dito may mga followers ako dito, subscriber dito sa Facebook mula pa nung gumawa tayo ng video. Ang iba kasi dito gusto lang talaga nila malaman kung ano yung buhay sa Greenland, ano ba yung itsura, ayan. Tapos yung iba nagtataka kung bakit daw Greenland ito, wala naman dito mga green playground sila dito. Alam nyo dito mga kabayan, kahit saan ka pumunta dito maraming playground. Kaya yung mga bata dito, hindi nila kailangan pumunta ng malayo. Bahay mo lang dyan, tapos dito maglalaro ka. Yan. Kahit wala silang mga kahoy dito, pero may mga kahoy na i-import papunta dito sa kanila. Napakatahimik dito mga kabayan. So hindi ko lang dinadala yung mga anak ko mga kabayan kapag nagpa-vlog na ako, dahil hindi ako makapag-concentrate. Siyempre iba kasi yung time mga kabayan sa anak ko pag kasama kami. Siyempre doon nakapokus yung attention ko kapag kasama ko sila. So ngayon dahil tulog na sila, umalis na ako, kaya ito nakapag-vlog tayo. Kasi ako mga kabayan, yung mga video ko kasi na ginawa, bakit nag-follow yung mga tao sa akin, alam ko ay dahil dito sa anong itsura ng lugar ng Greenland, gusto nilang malaman. Ang kadalasan ko dyan napapansin. Yung iba naman gustong mag-follow sa akin, nag-follow sa akin dahil gusto nila mag-apply dito. Tapos may iba naman nag-follow sila sa akin dahil na-inspired sila sa kwento ng buhay natin, no. So alam ko naman na yung mga nag-follow sa akin, nag-subscribe dito sa YouTube channel, alam na nila yung kwento natin kung saan tayo nanggaling. So ayan mga kabayan, ikwento ko muna yung buhay ko sa mga hindi pa nakakaalam kung saan ba tayo talaga nagsimula. Ako mga kabayan, nagsimula talaga ako sa scratch. Kung tingnan ng mga tao ba, maliit lang ako tingnan. Kung napapansin mo kabayan, yung sa likod natin, di ba may maliit na poste dyan. Maliit lang sa tingnan mga kabayan. Ganyan lang ako tingnan ng mga tao dati mga kabayan, no? Ganyan ako kaliit tingnan ng mga tao. Ganyan kaliit ang tingin ng mga tao sa iyo kapag wala kang pera mga kabayan. Real talk yan mga kabayan. Pero pag may pera ka, kahit mabaho ka mga kabayan, nang bango ka sa kanila. Ako mga kabayan, hindi ko po sinisiraan kapwa ko tao o kapwa ko Pilipino, dahil na-experience ko po yan. Isa nga din sa dahilan dahil nagsumikap ako sa buhay. Wala naman akong mga hinanakit mga kabayan sa buwan natin, dahil hindi naman ako nainggit sa may mga kaya sa buhay. Meron akong mga kakilala dun sa lugar namin na magaganda yung mga buhay nila mga kabayan, mayayaman sila, tapos may mga kaya talaga. So yun yung isa sa dahilan na nagsumikap din tayo. So nag-umpisa tayo mga kabayan, anak lang talaga ako ng isang farmer. Yung magulang ko, yung farmer lang talaga, na maliit lang yung sinasaka namin. Tapos yung lupa na yung mga kabayan, siguro nasa 1 hektarya naman yung lupa namin. Tapos wala na talagang ibang tanim dati na yung mabilis. Mais lang talaga. Hindi kagaya ngayon mga kabayan, high-tech na yung agriculture natin. Pwede ka magtanim dyan kung ano-ano, gulay, ganun. Dati kasi mabilis ibenta, mais. Ngayon ang nangyari, kulang pa. Kasi 4 months mag-harvest. Pag-harvest, siyempre ma-minus pa yun yung mga fertilizer doon, yung mga alam mo yung mga binhi, abono, tapos yung bayad sa tao, tapos ibilad mo pa yun. Pag nabasa yun, lugi ka na doon kasi mababa yung presyo. Kaya yun isa sa dahilan na hirap talaga pagka farmer dati. Pero ngayon mas maganda yung farmer yung mga kabayan kapag kumpleto ka ng gamit, may finance ka, lalo na pag mayroon kang so, yung buyer na sigurado, maganda yung kitaan sa farm. Ako gusto ko rin bumalik sa farm mga kabayan siguro pagka makaipon ako dito, kasi ang plano ko ngayon, bibili ako ng mga lupa na sakahan ba, tapos tamnan ko ng niyog, kasi maganda yung kitaan sa niyog. Ito po yung view natin, napakaganda dito sa itaas, napaka-relax. Grabe pa yung dati mga kabayan, yung kabataan ko.
gigising ako niyan maaga pa kasi pasok namin dati alas 7 yata, alas 7 sa paralan o 7:30. Mga alas 4 madaling araw gigising na ako niyan kasi magsasaing ako ng kanin. Tapos magiinit ako ng tubig. Yung dati mga kabayan, takuri. Kung sino ba nakaranas nun, yung takuri. Yun yung dati, yung pag-anon pa yung yung pag-anon yung puwit niya tapos hawakan niya. Pag nasira minsan, yung nilalagay namin yung parang tie wire o alambre. Yun yung namin tapos maitim dahil yung gamit namin kahoy. Yun yung maalala ko dati nung kabataan ako. Tapos yung pagkain namin, saging, kamote. Yun yung dati. Pag wala kaming bigas, yun yung pagkain namin. Kasi bihira lang kami dati makakuha ng bigas dahil yung harvest namin mga kabayan, mais naman yung harvest namin. Tapos yung palay, wala kaming palay na tanim. Minsan nagtatanim kami ng palay kaso mahirap siyang alagaan. Kasi bunutin mo ng mano-mano yung mga kuan. Tapos madaming tutubo, hindi kagaya ngayon puro spray na, puro spray para mamatay. Kaya yun mga kabayan, sabi ko, ganito yung buhay. Parang okay lang sana kung farmer sa Pilipinas, no, yung kitaan mo ba okay, yung balik medyo malaki yung kitaan mo tapos hindi ka maghirap. Yung abad ka pa sa init, doon talaga sumuko talaga na yung alam mo yung mais mga kabayan, yung puno niya, kailangan mo yung linisin. So pag dapat mo malinis mo yung mais mga kabayan, dapat nakaluhod ka or nakatuwad. Kung tutuwad ka ng matagal, masakit naman yung baywang mo. So yung ginagawa ko dati, luhod ako. Pag nagluhod ako mga kabayan, dun masakit na naman yung tuhod ko. Tapos uupo, minsan inuupuan ko yung mga kabayan kapag masakit na lahat ng katawan ko. Minsan nga umihiga ako sa gumugulong ako tapos gapang para matanggal ko yung damo. Dahil pagkatagalan kasi pagdating ng hapon, masakit na yung likod ko kahit bata pa ako. Kaya ako batak na ako sa trabaho sa bukid eh. Kaya pagdating dito sa Gridland mga kabayan, kahit mahirap yung trabaho dito, sa akin kinakaya ko talaga. Walang trabaho na hindi ko inaayawan mga kabayan, basta kikita lang ng trabaho, nagkikita lang talaga ng pera. Pero syempre, ako pumipili na din ako ng medyo malaki-laking sahod dahil nga nakapag-aral naman tayo. Dahil ako mga kabayan, hindi naman na magmamayabang. Graduate ako ng nag-graduate ako ng 4 years course na electrical. Tapos mayroon po akong PRC license, yung professional license talaga na registered master electrician. Pero dito hindi ko siya nagamit kasi hindi naman kinakailangan dito ng lisensya. Ang dito nakapag-aral ka lang mga kabayan ng electrical, okay na sa kanila kahit wala ka pong lisensya. Hindi dito uso yung engineer ka, ano man yung rangko mo, alam mo yung QC, mga quality control, mga inspector, wala man dito mga kabayan. Mayroon dito nag-i-inspeksyon pero parang grupo sila ba, parang dito sa tawag nito munisipyo na. Parang hindi sila masasabi na engineer, ayan engineer, magtago kayo, matakot kayo, magtrabaho kayo. Dito hindi talaga ganun yung mga tao. Hindi kagaya sa Pilipinas, narasan ko sa construction. Nandyan si engineer, grabe yung namin, takbo, trabaho, pukpukan ng trabaho pag nandyan yung engineer dito. Pag darating yung boss ko, walang problema. Basta hindi ka lang nakaupo. Magtrabaho ka lang dyan na kahit hindi mabilis yung trabaho mo, basta makita nila na gumagalaw ka. Ayaw nila dito yung parang natatakot ka kasi dito sa kanila, yung trabahante daw sa kanila, importante sa kanila dito yung trabahante. Sa atin sa Pilipinas, yung mga boss parang makaasta minsan, parang ang laki ng pinapasahod din sa mga trabahante. Naranasan ko yun sa Pilipinas mga kabayan. Kaya hindi talaga fair yung sa Pilipinas kahit pagdating sa sahod. Yung mga mahirap yung trabaho, yun pa yung maliliit sahod. Dito yung mga construction, yung malaking sahod. Yung mga nagtatrabaho sa mga munisipyo mga kabayan, na mga dyan, mas malaki pa sahod ng mga construction dito, lalo na kapag nakapag-overtime. Pakita ko sa inyo yung iceberg mga kabayan na. Mayroong iceberg mga kabayan sa ibaba. Napakaganda yung kulay. Presko na presko pa. Tara babain natin sila. Samahan niyo ako mga kabayan. Pakita ko kung paano yung tunog ng iceberg kapag bumibiyak siya. Ito po. So medyo brown na po ito. Dahil na kuha na nga sa lamig. Yan po. Napakaganda mga kabayan. Kung nandito yan sa gilid mga kabayan, pwede siyang patungan. Yan. So maririnig yung mga kabayan pag natipak-tipak siya, ibig sabihin mga kabayan, warm ang Greenland, hindi talaga siya makapatigas sa iceberg. Kasi itong iceberg na to nanggaling na talaga ito sa ibang lugar na ito mga kabayan. Hindi yan dito malapit sa amin. Yan, matataas pa yan dati kaso nawasak-wasak. Ayan, matutunaw na lang yan siya mga kabayan.
Dahil pag napunta yan dito, tutunawin na lang. Tingnan nyo, ganyan yung iceberg. Pag sa malapitan. Sa ibang lugar mga kabayan, umaabot ng 100 meters. Pero dito, hindi naabot ng 100 meters yan. Ayan. So, ganyan mga kabayan, no, yung iceberg. Pero, ang ilalim niya mga kabayan, halos 80% yung nakalubog dyan. Ayan, nagtanong si kabayan. So, nandito po ako ngayon sa apartment na ginagawa namin dito mga kabayan, no? So, halos tapos na din siya. Ipapakita ko na lang sa inyo yung sample dito at yung presyo, sasabihin ko kung magkano ba dito yung binabayarang rent sa Greenland. Kasi halos ng mga tao dito ay nagre-rent lang ng bahay. So, wala po ditong mga tao. May mga tao dito na may sariling bahay pero hindi po gaano, bihira lang. So, tara, samahan nyo ako. Ipapakita ko dito yung sample. Dito tayo sa 4th floor mga kabayan. May elevator dyan. May apartment 3, apartment 2, tapos apartment 1. Ngayon, depende kung ano yung gusto mo. Kung ilan yung pamilya mo, ilan yung anak mo, depende kung ilan yung kukunin mo, depende din sa presyo yan. Ngayon, dito tayo uuna sa kuan. Kung isa lang yung anak mo, dalawa anak pwede din. Kuan lang, maliit anak mo pwede. So ito, subukan natin to. Kasi medyo isa lang tong kwarto nito. Yan, pagpasok mo dito, ito po may CR dito. So dito po ilalagay yung mga washing, dryer, tapos dito ka na din maliligo. Ayan. Ang kagandahan ng dito, kapag ikaw po ay magre-rent dito, kadalasan meron na po siyang gamit. Meron na po siyang mga kutsara, mga lutuan, mga yung kailangan mo dito sa pagluluto, kutsilyo, refrigerator, tapos dishwasher. Ayun po yung kagandahan dito, meron ng gamit. Tapos minsan meron na po siyang sopa dito. So, pero kadalasan ikaw po nagpo-produce ng sopa dito. Ang sa kanila lang yung gamit lang sa pagluto, yung sa kanila dito. Minsan may mga dryer na din, washing, yan, depende po sa style. So ito po mga kabayan, dito po yung kusina. Tapos yan po yung ref, dito yung lutuan, dishwasher. Tapos dito na po yung kainan. Ayan. Tapos dito, mayroon ka po ditong space para sa TV room. Ayan. Pag may pamilya ka po dito po yung TV room, pwede din siya matulog dito kung may anak ka po dito na isa. Kasi ito mga kabayan, isa lang yung kwarto. Ayan. Pagpasok natin, ito yung kwarto, isa lang. So kung may anak kayo na isa, pwede lang mga kabayan, maliit, pwede kayo dito. Ayan, ganito lang po kalaki. Mayroon pong cabinet dito. Tapos paglabas mo dito, mayroon ditong teres-teres. Ayan. So ito mga kabayan, ayan. So ito, maganda na ito kung mayroon kang isang anak or dalawang anak, okay mga kabayan, kasi pwede naman sila dito matulog. Oh. Lagyan mo lang dito tulugan, pwede naman to. Basta maliit na yung anak mo, hindi na yung malaki, kasi pag malaki kasi kailangan na din yung privacy, may room na din sila. So ito, nagpipresyo ito mga kabayan, nasa 10,000 $10 corner, sabi ng kasama ko, or 80,000 pesos. So napakamahal mga kabayan, no? Yung per month yung ganito. Tapos punta tayo dito sa pinakamalaki mga kabayan. Ito po yung pinakamalaki dito na kwarto. Pasukin natin. Ito po yung main door. Pagpasok natin, mayroon po ditong kwarto sa right side. Yan. Ito po yung kwarto dito sa right side. Parang ito yung master bedroom. Ayan po. May cabinet po dito. Tapos ito po may terrace po dito. Ayan. Makikita natin dito may terrace. Ito po yung master bedroom. Ngayon, punta naman tayo dito sa may iba pang kwarto. So, unang kwarto yan, master bedroom. Tapos ito po cabinet sa mga lagayan po ng mga damit, uniform. Tapos dito mga kabayan, dito po yung washing, dryer, liguan. Dito na din po, toilet. Dito ka natatai. Yan po. Ngayon, meron din dito, pagpasok natin, meron pa ditong isang kwarto. Ito. Hindi naman kalakihan na kwarto ito. Kung may anak ka ng mga kabayan nun, mga dalaga na or binata na, ito maganda kunin. Ito. Mayroon siya sariling kwarto dito. O mayroon ka mga kamag-anak mga kabayan na mag-asawa, na kakilala mo lang, kaklose mo lang, yan, pwede sila dito. Yan, kung kuwan sila, mag-jowa ba, o basta walang anak mga kabayan, maganda. Pero kung may anak, okay naman mga kabayan. Pero tingnan mo naman dito mga kabayan sa kabila. Dito sa kabila mga kabayan, ito yung pangatlong kwarto. Yan, ganito din kalaki yung kwarto sa kabila. Yan. So malaki-laki din mga kabayan, no? Itong isang kwarto na to, pwede din mag-asawa dito para mas makatipid kayo. Tapos ito na po yung kusina nila, medyo maluwak dito kasi malaki. Tapos dyan yung mga lutuan, mga ref, dishwasher. Tapos dito na po kayo kain. Yan, kain na rin dito. Tapos ito may space dito, medyo malawak-lawak. Sa iba mga kabayan, ito ginawang kwarto dito sa baba, pero dito open siya.
Yan yung TV room nila dyan. Magpapahinga sila sopa. So ito po, may terrace din sila dito. Ayan. So ganitong style mga kabayan, 3 kwarto. Sabi ng kasama ko, nasa 14,000 Danish kroner or nasa 120,000 mahigit, 126, depende po sa palitan. Kasi minsan mataas yung palitan, yan, mataas yung presyo. So ganyan mga kabayan. So mas maganda ito kung 3 pamilya kayo mga kabayan, mga magkakilala kayo. Yan, para makasave kayo, mag-hati-hati kayo, so 120, so 40,000. So mas makasave kayo mga kabayan, no? Yan. So ganyan lang mga kabayan, sinare ko lang po ang status dito, na mahal po dito talaga yung bahay. Kaya ako mga kabayan, hindi na po ako kumuha ng bahay. Kasi sa company ko, mayroon namang binigay na sarili kong kwarto. Pero, ang kagandahan lang, mayroon kasing kusina sa akin sa loob. Tapos medyo malaki-laki kunti yung kwarto ko. Tapos pwede kami makapagluto sa loob. Ang bayad ko lang doon ay nasa 25,000 per month. So, wala na pong binabayaran na tubig, kuryente, internet. Wala na po. Yung asawa ko tsaka anak, wala na din silang bayad. Ako lang po, libre na po sila lahat doon. Kaya yung gagandaan, nakasave ako. Kasi kung tutuusin mga kabayan, kukuha talaga ako ng sarili ko. Kung di pumayag yung company ko, siguro magbabayad din siguro ako ng mga 80,000 to 100,000 na bahay. So, napakamahal. So, halos siguro yung sahod ko mga kabayan, kunti na lang matira. At sa ngayon mga kabayan, no? Doon pa rin ako naka-stay sa company ko hanggat hindi pa kami pinapaalis kasi dito mga kabayan, hindi naman dito punta natin na makapunta tayo dito na maganda yung tulugan natin. Ang importante, komportable tayo. Kasi kung wala talagang choice mga kabayan, kung hindi papayo yung company ko, ay wala akong choice, hindi kukuha ako. Kaya minsan, diskarte din kung may tiyaga ka, ay talagang may aanihin ka talaga sa huli. So yun lang mga kabayan, at maraming salamat and God bless you all po.